Yun yung mga tanong doon. Sasayangin mo lang. Tapos ikaw magsusurvey ng life mo. Ganito na kahaba yung life ko. Ilang years ang binigay ko sa Lord. Ilang years na para sa sarili ko lang. Ilang years na? 50. Ilang years na yung buhay mo binigay mo sa Lord. Ilang years na wala ka sa Lord. Tapos, nang pumunta ka doon sa kabilang buhay, katanungin ka doon, ba't gusto mo dito? Hindi mo naman sinunod yung ano ko. No. Hindi mo naman sinunod yung will ko, na purpose ko sa life mo. Hindi mo naman sinunod. Grabe no, 10 million. 10 million plus sperm count. Tapos isa lang ang Isa mabuhay. Kung mayroon kayong line ng twins, triplets, doon lang yung pwede. Pero currently, isa lang. Tinapay ko ito. Destined kang makain ito. Oh. Ikaw lang ang pinili. Destined ka. Destined ka. Ikaw ang pinili pakainin. Oh, ayan guys. Sasayangin mo lang buhay mo sa sa walang kabuluhan. Hindi mo man lang inisip na isang araw ay pwede kang umuwi na ng heaven or sa kabilang buhay. Hindi mo man lang inisip na anytime pwede tayong bawiin ng Lord. O, di ba? Bakit? Nagsasabi ba yung science na hindi, lahat ng tao dapat mamatay 80 years old? Hindi, yung iba nga 8 hours lang patay na Wala. Iba nga, hindi pa nga nakalabas sa tiyan ng nanay, patay na Stillborn na. Tapos ngayon, mag-iisip ka, parang feeling mo, ang tagal-tagal mo pang mabuhay dito sa mundo, hindi dapat ganun mag-isip yung spiritual na tao. Ano, paano dapat? Dapat mo laging isipin, today is the last day of my life. Yes. Pag today is the last day of your life, anong gagawin mo? The best of everything. Yes, the best of everything. Yes. Diba, lahat yung umaaway sa'yo, sige. Away Lahat lang kayo yung dyan. sama ng Bahala loob kayo mo. dyan. Pag Magalit lang kayo pag dyan. humingi ng forgiveness yan, forgive mo na yan kasi last day mo na Hindi din. Sorry. Ganoon. Sabi mo kanina, the best of your life, gagawin mo kasi last day mo na Parang hindi din. Sa pag-isipan ko muna. Sabi mo, oo, pero isipan mo ayaw. Heart mo ayaw, no? That's human in me. Yan, But ang totoo, dapat i-forgive mo. Oo. Yan ang sabi ng Panginoon. Oh, last day mo na di ba? Best of Kaya- everything Kaya, bigyan ka ng chance. Today is the last day na makasama mo yung anak mo. Anong gagawin mo? Kasi bukas hindi mo na yan makakasama. Kahit pareho kayong buhay, hindi na kayo makakasama ng anak mo. Anong gagawin mo sa kanya? Anong sasabihin mo sa kanya? Iparamdam ko sa kanyang buong pagmamahal. Yan. Iparamdam ko sa... Sabihin mo na lang lahat ng sabihin na importante. Lamig ka Sabihin mo na lahat dyan, pati yung mga hinanakit mo sa kanya. Sabihin mga mo na, hinanakit? yes. Pati hinanakit mo, alam mo ba anak, nung maliit ka pa ganito, alam mo sumama talaga loob ko sa'yo kasi ganito. Sabihin mo na, kasi bukas hindi na kayo makikita. Hindi pala alam ng anak mo, na nagalit ka sa kanya, walang kanilahanan, hindi pala alam, ipaalam mo na. Alam mo ba anak, mahal naman kita kung bakit ganito. Sabihin mo na, kasi bukas hindi mo na yan masasabi. Hindi dapat magalit sa anak. Pwede ba rin magalit? Pwede naman magalit Huwag ka lang magkasala. Biblically, ang tao pwede magalit, huwag magkasala. Ang problema natin, Di ba? nahihirapan Pagkakasala. tayong magalit na hindi Hate is sin, di ba? Yeah, hate is sin. O, Pero bakit hindi ibig sabihin nagagalit ka. Hate mo. Guide ka lang. Ano? Daming pangyayari sa Bible na may na mga nagagalit. Pati si Jesus Christ nga, galit Di ba? Nang pumunta siya ng temple, ginawang tindahan yung Asa man akong kape, oy? yung temple. Euro. Anong ginawa ni Jesus Christ? Euro. Tinumba niya yung mga Baril. mesa doon ng mga nagtitinda ng Mga alak yung tinumban mga niya? alak lahat. Oo. Bakit yung ginagawang Kasi- business area itong temple? Galit si Jesus Christ doon. Inhampas yung mga tao na mga nagtitinda. Oh, ang tanong, hindi ba pwedeng magalit? Pwedeng magalit. Nagkasala pa si Jesus Christ? Hindi. Sinabi niya yung totoo na hindi ito gusto ng ama ko. Ginagawa niyo yung mga kasalanan. Galit si Jesus Christ doon. Bakit sa mga Pharisees at saka sa mga Jews, maraming mga Pharisees na galit si Jesus Christ? Nire-rebuke niya Sabi, woe unto you. Alam mo ibig sabihin ng woe unto you? You are cursed. Ang sakit doon na sasabihin mo sa tao, you are cursed. Kung sa atin siguro yan, Ano yan? patay ka ngayon. Patay, oo. Parang ganoon. You are cursed. You brood of vipers. Mga ganoon. Sakit noon. Nagagalit si Jesus Christ noon. Ang tanong, nagkakasala ba siya doon? Dahil Hindi. Hindi. Kasi nagsasabi Kahit si siya. Paul nagsasabi, pwede kang magalit, but don't sin. Hindi ba? Pag ang anak mo ay nagkasala, galit ka rin? Ha? Galit. Oo. Galit ka. Ang tanong,
Anong ikinagagalit mo? Ang anak mo o yung ginawa Yung niyang mali? ginawa niyang mali. Doon ka galit sa ginawa action. niyang mali. Doon Pero ka sa galit kanya sa hindi ka action. galit personally. Yun, galit ka doon. Kaya nga, napapasigaw ka, pinapagalitan mo yung anak mo kasi yung ginawa mali, masama. Pero, pag iba na yung reaction mo doon, doon ka nagkakasala. Iba na yung lumalabas sa bunganga eh. Cursing eh. Mura. Umura eh. Yun yung hindi pwede. Pwede kang magalit, huwag kang magmura. Pwede mo nga saktan eh, pero dapat tamang disiplina. Hindi yung kahit saan ka lang mambugbog. Kasi nga, biblically, tinuturo yan. Marami yan sa may Book of Proverbs. Do not spare the rod of instruction. Hindi mo ba alam, biblically, hindi lang basta Again. rod of instruction. Rod of instruction. Palo talaga. Ang tanong, saan mo papaluin? Di ba sa atin, Filipino culture, ay, kumuha na yung paha yung tatay. Yung paha, tawag, sinturon Belt. o belt. Belt na. Pag pinalo mo yung bata, saan mo dapat tamaan? Hindi ko alam. Hindi naman ako namamalo ng belt. Currently, Filipino culture, na mamalo tayo, sa puwet lang dapat. Wait, At saka dito sa mga part ng balang ng ano natin na may mga muscles. Huwag tamaan dito sa mukha. Huwag tamaan. Hindi pwede yun. Hindi biblical yun. Kasi ever since, yung pinapalo lang talaga, puwet. Nasa Yung Bible pala namamalo din. Yan ang yan, mga- dami. Dami. Ilang beses sinabi dyan. Sabi nga, do not withhold eh. Anong sabi? Kasi yung mga anak natin, ipinanganak yang talagang andyan na yan. Makasalanan na yan eh. Na inihirit yung sin of Adam and Eve eh. Andyan na yan eh. Nang binubuntis yan. Andyan na yan. May kasalanan na yan. Sabi nila, bata, inosente yan. Sabi mo lang yan, inosente. Pero sa totoo, andyan na yan. Ang tanong, ba't nagnanakaw yung bata? Sino nagturo? Walang nagturo. Pero alam niya nang nakaw. Paano niya alam? Nagsisinungaling yung bata. Hindi, wala naman nagturo. Ba't nagsisinungaling yung bata? Andyan na kasi yan. Alam mo ba, magbasa ka ng Old Testament sa Genesis. Binubuntis pa lang yata si Esau at saka sino ba? Yung kapatid At niya. saka kapatid niya. Jacob. Oh. Si Jacob at si Esau. Doon pa lang sa loob ng tiyan ng nanay niya, nag-aaway na sila. Hindi mo nabasa? Magbasa ka nang malaman mo. Hindi ko nabasa yan. Alam ko si Esau at Jacob. Oo. Pero hindi ko alam. Nag-aaway sila sa Binubuntis pa lang ilalim. sila ng Ng, nanay ano, nila. fetus pa sila? Embryo pa sila? Ayan. Kaya nga sabi ng Lord Embryo sa pa kanya. sila ha? Nag-aaway na sila. Kaya dyan pa lang sa loob ng tiyan ng nanay niya, sabi ng Lord, Jacob I love, Esau I hate. Akalain mo pa naman, hindi pa kayo binubuntis, sinasabi ng Lord, hate niya na si Esau, si Jacob yung love niya. Ang tanong, bias ba si Lord doon? Hindi. No, yan nga eh. Pag hindi mo naintindihan yun, sasabihin mo, bias mo naman Hindi Lord. siya bias. Bakit? Bakit ba may kasalanan ba silang dalawa? Andyan na yan, may kasalanan na yan. Kasi nga, kahit ang Book of Psalms, sinabi ni King David, you are made by sin. Akalain mo ba naman yan? Ginawa ka sa kasalanan? Happy, no? Magtataka, ha? Ganun! Magbasa ka ng malaman mo. Yung mga tao, you are made by sin. From your mother's womb, sinasabi dun, from your mother's womb, you have been made by sinning. Akalain mo, ganun kalupit. Nabuhay ka sa kasalanan. Binuhay Binuhay ka sa sa kasalanan. kasalanan. How come? Dahil po sa inheritance nating kasalanan kina Adam at Eve. Na na-inherit Na natin. lahat ng tao na may pinanganak, may kasalanan na yan. Ayan, sin of, ano yan, birth? Pero yung iba, hindi, innocent yan, walang kasalanan. Sinabi mo na lang yan. Sabi, balik tayo kanina, sinabi mo, Yun yung for sin na all nagawa have ni sinned. Adam. Inherit ng lahat yun. Yun yung sin nilang dalawa. Na-inherit Ginawa ng nila. lahat ng Yung tao. Minana ng lahat ng tao yun. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hindi pa siya na-stop. Hanggang ngayon. Hanggang Never sa last- forgiven. Forgiven ka lang, sabi nga sa iyo kanina, pag bumalik ka lang sa Panginoon by faith, dun ka pala mapaforgive. See? Si Jesus. Mag-repent ka talaga. Okay, Kaya sabi, okay. unless you repent ng kasalanan. Si Jesus nga, di nga madaling nag-forgive eh. Oo, hindi siya basta-basta magpo-forgive. Oh. Paano? Hindi ka naman talaga, oy, Lord, forgive mo naman ako. Pumunta ka ba? Nagsabi ka sa kanya. So, kailangan talagang puntahan at sabihin, Yes, Lord, forgive me. Lord, Paano ka makapunta sa kanya? Wala kayong relationship, di ba? kailangan talagang relationship. Oo. Paano ka makipag-usap sa kanya? Hindi naman kayo nag-usap. Yes, Oo. tama.
in order to be forgiven, there should be a relationship. There should Yun. be a pag-uusap. Oh, ayun. Hindi pwedeng basta-basta na lang i-forgive ka. Si Jesus nga, hindi nga naka-forgive ng ganyan kadali. Hindi. Kasi you need to repent. Yes, You need unless to you repent, sabi accept nga, your sin. Yeah. Ang Ganun ganda tayo, naman ng topic na to. Ganun tayo. Mainit na mainit. Nagkatawa siya. Hindi. Hindi. Kasi minsan yung tao ayaw tanggapin eh. Mali yung ginagawa ko. Talaga ha. Ayaw natin tanggapin minsan na mali tayo eh. Ayaw nga kay mga fried chicken. Ego yan eh. Ayaw mo tanggapin. Sa totoo lang, alam mo naman yun eh. Alam mo namang mali eh. Ba't mo? Kaya kasabi ko yun, alam mo Bakit naman ganyan ba't din mo sila? ginagawa? Oh. At alam mo yung tama, hindi mo na rin ginagawa. Diba? Kasi sa sin, marami yan. Sin of commission, sin of omission. Iba-ibang sin, dami yan. Sin of relationship. Alam mo ba yun? Sin of speech. Sin of the mind. Thoughts. Oh. Sin of the heart. Marami yan. Grabe kadami yung sala, no? Dami. Tanan-tanan, nakasala, gud ta ba? Ah, pag-iisip mo pa lang eh. Unsa na to na pag... Oh, sabi nga, kaya ng sin of omission. Sabi ni James, alam mong mabuti, ba't hindi mo ginagawa? Pag alam mong mabuti, hindi mo ginagawa, doble yung kasalanan mo. Kasi alam mo eh. Alam mo eh. Kasi hindi mo ginagawa. Ginagawa mo, hindi mo alam na kasalanan pala. At Pero ang hindi problema pagawa mo, sa dapat gawin. Di ba, dyan yan sa Bible din? Gawin. Sorry for not doing the things that I should have done. Hindi yan. Yan. Omission. Omission. Pag Oo. sinabing omission, hindi mo dapat ginawa yun eh. Ba't mo ginawa? Mm. Commission. Ba't mo kinumit talaga? Alam mo namang hindi dapat i-commit yun. Mm-mm. May mga dapat kang gawin, hindi mo ginawa. May mga dapat kang hindi gagawin. Bakit? Ganun din yun. Ano ba naman kayong dalawang mga kambing kayo? Ang dami Welcome. ng kasalanan. Bakit? Bakit? May libre, ano? Wow! Why? Why? Ulam lang daw. Very good. Madala kang 1 kilong baboy? Hindi talaga, yan ang wish ko eh. Che! Wish to net. Wish ko yan eh. Kukuha siya ng papaya, no? Oh. Very good. Tinulang manok, guys. Native manok. Courtesy from Cheryl's Farm. We are here again. Part 2 of our very, very comprehensive spiritual learning about life, seeking the Lord, knowing God, the relationship with Lord, personal relationship, kung kilala ba natin si God, love ba tayo, love ba natin siya, Nagbago ba buhay mo? nagbago o hindi? ba ang buhay natin? Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. If 2 any man Corinthians. be in Christ, he is a new creation. Nagbabago. Kalami, talaga yung kini mo tao. mastorya. Again, sa to, Pag- Corinthians. 2 Corinthians 5:17. Kasi pag sinabi mong Christian ako, wala naman nagbago sa buhay mo. Bogos kang Christian ka. Bugos. Piki. Piki kang Christian ka. Bunganga mo lang yung Christian. Mm. 'Di ba? Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Yun yung karamihan sabi. Mm. Bugos kang Christian, piki ka. Kasi wala namang transformation talaga na nangyari sa buhay mo. Mm-mm. From worldly pa rin hanggang ngayon. Worthy pa rin. Makamundo ka pa rin hanggang ngayon. Dapat kasi from worldly to spiritual life eh. Yun yung gusto ng Lord eh. Yun. Yes. Ang ganda pag yan lahat na Kaya magmumuni-muni apply sa all the day buhay. round, all the day long. Mag-meditate ka. Nagbasa ka na ng isang part ng Bible, ng scripture, tanungin mong Lord, ano ibig sabihin nito? Kasi yung iba ayaw mag-meditate sa word eh. Memorize pero hindi naintindihan. Ano ibig sabihin nito, Lord? Intindihin mo word by word. Akalain mo pa lang ha, John 3:16 ha. Yung tao walang ginawa, walang magawa, walang ability. Anong umpisa ng John 3:16? For God. Pag hindi ang Panginoon for yung God first, so love. pag hindi ang Lord ang gagawa, pag hindi ang Lord ang una sa buhay mo, pag hindi yung Diyos, wala ka. For God, it is the Lord. Sa sobrang pagmamahal ng Lord sa iyo yan ang ibabalik mo. Yun lang. Pag binalik kita kanina sa Deuteronomy, sabi ko yung 10 Commandments na gawing dalawa na lang, di ba? Mm. Thou shalt love the Lord thy God with all of your heart, And love with the all your mind, with all of your strength, with all of your soul. Akalain mo naman, lahat. I-love mo ang Panginoon ng ganyan,
Pag binigay mo na yon, may matitira pa ba sa'yo? Pag binigay mo lahat ng love, Oo, sa Panginoon, may natira ba sa'yo? meron pa rin. Wala. Binigay Wala, mo no? lahat sa Kanya eh. Oh. Ibig sabihin, siya na lang Siya na lang ang talaga focus mo, magpapaikot, center mo. mag-focus. Oo. Paano na ikaw? Siya na bahala. Siya na bahala. Siya talaga yung focus Huwag kang mo. matakot. Ibigay Huwag lahat matakot. sa kanya. Oo, bigay lahat sa Siya na Kanya. bahala. Siya bahala sa buhay mo. Andun na siya eh. Kasama mo na eh. Siya nagsabi, I will never leave you nor forsake you. I will never leave you or forsake Nor you. forsake. Promises ng Panginoon yan. Siya yung bahala. I will be the one driving the throne of your life. Hindi yung ikaw pa rin. Kasi magiging king mo na siya eh. Kasi isang araw, dadalhin mo siya kanya sa kingdom niya. Siya yung king mo eh. Diba pag may king, yung kanyang words, yung kanyang decree, yung kanyang mga law, Susunod. susundin mo talaga yan. Dahil pag hindi mo sinunod, patay kang commoner ka. Pag Mabilanggo ka. nagsalita na yung hari sa kingdom, lahat sunod yan. Sunod. Eh, ngayon, Submit yun ka. Eh ngayon, siya yung Huwag king ka mo. ditong lumapit. Kay baka Bakit masungay mo yung ako. Lord hindi mo sinusunod? Bakit ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo? Bakit hindi yung Panginoon? Yun yung problema ng tao. Kaya tanungin mo, alam mo si Lord? Yes. Ganito? Yes. Sabi mo lang yan. Hindi mo yan mapapatunayan ng ganun-ganun lang kasimple. So, anong Pag gagawin? hindi nagbago yung Okay. buhay mo, wala. Okay. So, anong gagawin para ipapatunayan mo na talagang love mo si Lord? Anong gagawin? Oo. You answer me. Here. Dami din sa Bible. Alam mo, pinakatanong na rin yan ng mga Pharisees at saka ibang tao, ibang mga Bible scholars sa Bible. Tinanong yun dyan eh. Matthew chapter 7 verse 23 yata eh. Ano yung gagawin mo? Yung sagot andyan sa may John chapter 6 verse 40 yata eh. And this is the will of God that sent me. Sinong sabi ni Jesus? Jesus Christ ang sabi yan. That everyone must believe on the Son. Yun yung will. Anong gagawin mo? Believe on the Son. Follow the Son. Live for the Son. All glory for the Son. Okay? Sabi nga ni John eh. Sabi, if the Son is not in you, likewise the Father is not in you. And anyone who have seen the Son, have seen the Father. Pag andyan sa iyo yung anak, andyan na rin sa iyo yung ama. Pag sinuko mo yung buhay mo sa anak, sinuko mo na rin yan sa ama. Sir John, di na ko edit. Bible natin na. Di na ko i-edit ha. Na-confuse na ko ng father and son. Confusing sa akin yung father and son. Who is the father? Who is that father? Who is that Father? Ama. Jesus maka. Yan yung doctrine ng Trinity. We believe on The one Father, God. the Son, Isa and the lang Holy naman ang Spirit. Diyos eh. Isa lang na Isa lang naman Diyos eh. We have only one God. Isa lang siya. Siya lang. But we call him the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero siya lang yun. One God, three ba? person. Yan yung kinakakalito ng maraming mga Christians mula noon hanggang ngayon. Kung magsabi kang Jesus Christ, siya ang Son. Siya yung Son. Ang Almighty Father, Siya yung Ama. pero siya pa rin yun. Hindi siya. Pareho sila. Pero hindi siya in person. Hindi siya in person. Ang Holy Spirit, Separate siya in person. Diyos rin yun. Siya rin yun. Pero hindi siya in person. Spirit. Ang hirap no? Ang hirap no? Ang hirap maintindihan nung kasi tinatanong mo na kayo ako sa confusion mo with regard sa Because sa I am Trinity- asking sa you, Trinity. because I was, Oh. wait lang, may background, bakit mo Ganito yun, oh. sabihin para lang. maging simple. Oh. Kasi mahirap yan eh. Kasi pag in-explain ko sa iyo, hindi matatapos sa isang araw yan. Hindi Ganito na matapos lang, oh. talaga. Nakakakita ka ng itlog, Kakita. ng manok. Kakita. O, pag nakita mo yung eggshell, di ba? Makikita mo egg. Eggshell, may kita Eggshell. kong egg. Pag nakita mo yung isang buong itlog, ang makikita mo lang yan sa labas, di ba? Ang shell, yung shell. Pero yung unang ma-register sa mind mo, egg yun, di ba? Pag binuksan mo, may white. Ano yung white na yun? Egg pa rin yun, di ba? Pag pumunta ka sa gitna, may makikita ka yung yellow doon. Yolk na yun. Egg Yolk pa rin. Yun, egg pa rin yun, di Egg ba? yolk. Ang tanong, parang ganun yung Lord. Isa lang yun sila. Isa pa rin yun. Kaso, of three different person. Bakit kailangan ganun? Bakit kailangan ganon? Bakit Alam mo, ang Jesus dami Christ nating lang? tanong na hindi masasagot sa buhay na ito. Oh. Pero kung tatawagin mo ko ng parang universal na answer dyan, with the whole scripture of the whole Bible, parang ganito na yun, no? Yung mga pangyayari dito sa mundo, ang nagplano nun, God the Father, is the one planning that. Yung nag-put into being ng plan na iyan, dali ano? God the Son.
Yung, Kainin mo na yung tinapay mo. yung nagsusustain para mag-go on yan, Holy Spirit. Ang lalim eh. Sino nagplano? God the Father. God the Father. Para mangyari yung plano niyan, sino yung gumawa? Nag-agadisan. God the Son. Para masustain yung plano God the niyan. Holy Spirit. Oh, hanggang matapos yung mundo, nagsusustain yung Holy Spirit. Ang tanong, nagtatrabaho silang tatlo? Yes. Tatlo silang nagtatrabaho. Ang tanong, sinong gumawa yun? Diyos pa rin. Malalim ano? Pag i-explain ko sa iyo, ang dami akong magsasabi ka sa yung logic, biblically, scientifically, spiritually, ang dami sa Bible. Ang problema natin minsan, ayaw nating tanggapin. Narinig mo si Kibuloy. Iba naman yung interpretation ni Kibuloy. Si God the Father, si Jesus rin yun eh. Si Holy Spirit, si Jesus rin yun eh. Oo. Iba man ang sa kanya. Maghanap ka ng ibang basa. Matthew chapter 3, diyan yung baptism ni Jesus Christ. Ikaw kasi papalo gusto eh. Oo. Andiyan yung baptism ni Jesus Christ. Nang binaptize ni John the Baptist, Jesus Christ, may narinig silang boses. Anong sinabi? This is the Son on whom I am well pleased. Dinig na dinig ni John the Baptist dun. At saka ng present time na nung mga tao dun na nabaptize si Jesus Christ. And after that, may symbolism ng kalapate na lumipad. Ano yung kalapating yun? Spirit. Spirit. Andun silang tatlo. Sabi doon sa taas, this is the Son on whom I am well pleased. Pag sinabi mong, si Jesus rin yun, yung binabaptas si Jesus rin yun, ang Holy Spirit si Jesus rin yun, ano kung magkakagulo tayo nito? This is my Son whom I am also Jesus Christ. And Libog ta. Magkakagulo tayo dyan. Oo. Kasi ibang person nga, sinasabi ko nga sa'yo, isa lang sila, pero of three different person. Kaya sinabi ko sila, sino ba nagplano lahat-lahat itong mangyayari sa mundo? God the Father. Sino ang nag-apply na may sa katuparan ito lahat-lahat? Ang Jesus Jesus Christ. Sino ang nag-sustain? Sino magsusustain ito? Kasi Holy Spirit. bumalik na nga siya kasi sa langit eh. Namatay na siya. Nabuhay siyang muli. Bumalik. Sino magsusustain? The Holy Spirit magsusustain. Ang tanong, nagtatrabaho silang tatlo? Yes. Tatlo ba lang Diyos? Hindi. Isa lang. Isa lang. Kung gamay lang imong understanding, Hindi mo maintindihan. Ay. Hindi mo Libog maintindihan kayo talaga. Pag maliit lang mo lang sa Kung kaya di ka mag nag-aaway-away dyan kasi oneness doctrine at Trinity doctrine pinag-aawayan ng mga Christians. nagdidebate sila. Oo, kasi isa nga lang yun. Hindi naman nagkiklaim yung Trinitarians na tatlo ang Diyos eh. Pero talagang gusto nila sabihin, pag ganyan explanation mo, di talagang tatlo ang Diyos. Hindi nga tatlo eh. Isa nga lang Diyos eh. Kasi nga, sabi nga mismo ni Isaiah, there is only but one God. Di ba't gusto mong gawing tatlo? Ini-explain ko nga sa'yo, isa lang eh. Pero ini-explain ko sa'yo, may tatlo siyang different person. Pag ayaw mong tanggapin, okay lang sa akin. Pag sa'yo, sabihin mo, ay si God the Father, si Jesus yun, ay si Holy Spirit, si Jesus. Bahala ka. Nang namatay siya, my God, why thou hast forsaken me, sinabi dun sa cross. Sino sinasabihan na dun? Siya rin. Ama, Father, into your hands I commit my spirit. Ano ka? Hilo? Ikaw nang nakapako din sa cross, tapos masasabihin ko, no, Father, into your hands I commit my spirit. Iisa lang kayo eh. Iisa nga, pero tatlong persona. Lalim yan yung confusion mo. Ang tanong ko sa iyo may naintindihan kang konti. Ang masasabi ko sa iyo, hindi ko ma-interpret ng lubusan sa iyo na maklear yung mind mo. Ang problema ko naman, pag hindi ko ni-share sa iyo na yun talaga ang sa Bible. Andyan talaga yan sa Bible. Hindi mo sabihin tatlo ang Diyos, isa lang. Isa lang. But you have three different persons. Ay, baka sa New Testament na hindi. Kahit sa Old Testament. Genesis pa lang, andyan na yan. Genesis chapter 1, andyan yan. Mababasa mo yan dyan sa creation. Nang ginawa ng Lord yung mundo sa first day pa lang ng creation, makikita mo silang tatlo dyan. Nang sinabi niyang, let there be light, sino ang nagsasalita? Let there be light. Jesus ba yun? Hindi, God the Father. God the Father? Siya nagplan eh. Let Sino there yung light? be the light. Sinabi yung,
let there be light. O, ang tanong, sino yung light? Si Jesus. Siya yun. Sinabi ng Old Testament, ng New Testament, He is the light of the world. Siya pa rin. Siya yun, si Jesus Christ. Pero ang nagsasabing, let there be light, God the Father yun. Oh. And makikita mo, and the Spirit of God hovering over the creation. Eh, ba't mayroon pang Spirit of God doon? Sabi ko nga sa'yo andun na silang tatlo In the beginning pa lang Sila na tatlo, Genesis sama-sama pa na. lang Andyan na sila Kaya makakakita ka nandyan na nang gumawa na sila ng tao. Hindi na sinabing, I will make man in my own image. Ano sabi niya? Let us make man in our, plural Pero isang Diyos lang yan. But let us make man in our image. Hindi yan sinabing, I will make man in my I have a image. question. Our talaga. I have a question. Yeah. I have a question. Yeah. Sino nakarinig ng pagsabi ng God the Father na we will make man in our own image at saka isulat? Ang ganda ng tanong mo. Ang lalim yan. Pag gano'n yung tanong mo, sabi Bukas ka daw yung tapos. sinasabi mong story sa Bible, ano yan? Gawa-gawa lang, di ba? Sinong nakarinig? Oh. Ang tanong, sino ba sumulat ng first 5 books ng Hindi ko din ng alam. Bible? Yan ang Si problema. Oh. Bakit buhay na ba si Moses nung Hindi pa. Hindi pa. Wala pa nga tao Ang tanong, paano nangyari yun? Kainin mo na nga. Ang tanong sa Bible kung sino ang nakarinig doon, bakit nalaman yun? Bakit nalaman yun? Yan ang mysterious works of God. Later, makikita mo sa Bible, later part makikita mo, the Lord can let the man sees what His plan. Makikita ng tao, ginugusto ng Diyos na mayroon siyang taong gagamitin na makita kung ano yung plan niya for all of the ages. Si Moses yon. Hindi lang si Moses, pati mga prophets. Pero Bakit? nagsulat noon. Si Moses. Kaya most likely, kasi oracle yan, first 5 books of the Bible, tinatawag siyang oracle. May Moses doon sa ano? May Moses doon sa Bible? Verse? Bakit? Marami. Moses, ano ba? Genesis, dami Genesis sa Genesis. Dami na. Mayroon ako tinapay lang. Genesis is beginning. So guys, thank you. Dami Hindi mo pa kami tanong. tapos, so kuha pa ng tinapay. Tanong mo kanina, sino sumulat doon? Grabe no? Sinagot yan ni Peter sa 2 Peter. Chapter 1 verse 21 yata. Sige ba na? Okay, you have the floor, 1 hour. Soul searching ito Soul searching zingers. We're talking about life, Bible, ang lahat na under the sun. Sinabi yata ni Peter, 2 Peter or 1 Peter chapter 1 verse 21, ginagamit ng Lord yung mga spiritual people na masulat ang Bible, ang mga scriptures. Nalagay doon, He is using spiritual people to write His words. Siyempre, bakit hindi Panginoon ang sumulat? May tanong rin ganoon. May nangyari din nangyari din sa Genesis or Exodus yata tungkol dun sa Babylonian Empire. During the time of King Darius, yung tatay niya ay si King Nebuchadnezzar, may sumulat sa dingding. Sino sumulat? Panginoon. Nagsulat ang Panginoon sa dingding. Wala ni isang makakaintindi. Ngayon siguro yung Bible, kung Panginoon nagsulat, sino makakaintindi? Wala. Kaya pinatawag nila si Daniel kasi si Daniel lang talaga pinayagan ng Lord na maintindihan yung nakasulat sa dingding. Pinatawag nila si Daniel. Kaya yun, sinabi ni Daniel sa kanila yung anong ibig sabihin doon. Sinabi niya kay King Darius, yung ibig sabihin dyan, hindi magtatagal yung kingdom mo. Ibibigay ng Panginoon sa iba yan. Kaya na rin ngayon, pag sinabi mo na ang Diyos talaga yung magsusulat, hindi naman, ba't ka magbibilib din sa Bible? Tao lang naman sumulat yan Alangan namang hindi tao ang susulat yan. Kasi pag Panginoon ang sumulat yan, wala ni isang makakaintindi sa Diyos. Kaya nga sinabi ni Peter, gagamitin niya yung mga spiritual person para maisulat yung Bible, yung scriptures. Kaya, nang nangyari yan, after nang bumaba si Moses sa King Sinai, pagkatapos ng Ten Commandments, di ba, galing siya ng Mount Sinai, bumaba siya. May babasa ka dyan sa Exodus.
Write everything according to what happened. Kaya may sumusulat, may sekretarya si Moses during this time. Kaya nasulat yung mga ano yan, yung scriptures na yan, yung history ng world, history ng Christians, history ng lahat. Mm. Kaya pag tinanong mo, sino sumulat? Bakit nangyari? Yun yung answer doon. Lalim ano? Lalim, uy. Kaya sabi ng iba, hindi totoo yung Genesis. Kasi wala pa namang tao. Kailan ba yung ginawa yung tao? Ika 6 days. First, second, third, fourth, fifth, wala pang tao. Ika 6 days pa ginawa yung tao. Mm. Pagkatapos, alam na lahat istorya. Ganyan kasi kaano yung Panginoon, ka-marvelous. Ganyan kasi kahiwaga yung Marvelous. Panginoon. Ganyan siya kahiwaga. He works in mysterious ways. Grabe. Sabi nga ni Prophet Isaiah. Kaya minsan sa buhay natin, may mga pangyayaring ang hirap maipaliwanag. Hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Ba't nangyari yun? Pinayagan ng Panginoon. Tinatawag yung permissive will of God. That is the permissive will of God. Yun. Ano pa? Tanong. Sabi ko sa iyo. Na ano ako ay Kulang isang linggo eh. Daming tanong. nabalik yung ano ko, energy ko na nilagnat ako eh. Nawala yung ano ko, parang feeling lagnat. Oo. Bigla ano lang. Kulang pala ng ano, words of God. Alam mo dati, maraming mga pangyayari sa akin. May mga dinaramdam ko sa katawan. Kulang lang pala talaga sa meditation and the word of God. Kasi nga, sabi nga. Ay, ma-down ka na agad. Oo. Pag-isip ka na agad ng Negative na kagad. negative na agad, nadidrain ka na. Tapos pumapasok na lahat ng mga negativities mo. Oo, ganun, Pati ganun. sarili mo, kalaban mo na. Oo. Ay, mahigpit. Ayun, ang malala. Para sarili mo, hindi mo na kayang paniwalaan. Hindi mo nakakilala yung self mo, ano? No, Kaya hindi sabi na. mo, nawawala ako. Pati sarili Anong nawawala? Andiyan ka lang, hindi. Ayaw nawawalan ka ng value ng sarili mo. Saan ka pumunta? Lumabas sila guys. Kaya Zingers, part 3 po tayo. Bye-bye muna. Please don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe po. Bye-bye everyone. Let's again listen for the part 3. Abangan-abangan. Bye-bye. Thank you. God bless everybody. Don't forget that life is always a blessing and life is a gift. Kaya tuloy lang tayo sa buhay. Salamat po.